araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ellen J. Nastigoy mula sa section Mustard Yellow. Ang tatalakayin ko ngayong araw ay ang pinamagatang Ang Krus sa Balikat ng Makata na isinulat ni Pedro L. Ricarte noong 1980. Bago nating simulan ang sanaysay, alamin muna natin ang 7 elemento ng sanaysay. Ito ang tema, anyo at estruktura, kaisipan, wika at estilo, larawan ng buhay, damdamin at himig. Ang pangunahing tema ng sanaysay ay ang mabigat na pananagutan ng Makata at manunulat sa lipunan. Ipinapakita na ang pagsusulat ay hindi lamang talento, kundi isang tungkuling may kaakibat na sakripisyo tulad ng krus sa pasan ng Makata. Ang sanaysay ay nasa formal na anyo, may malinaw itong paninimula, gitna at wakas. Sa paninimula, inilarawan ang papel ng Makata. Sa gitna, pinalalalim ang talakayan tungkol sa hirap, hamon at responsibilidad ng manunulat. Sa wakas, binibigyang diin ang kalagahan ng panitikan sa paggising ng kamalayan ng lipunan, maayos ang lohikal at pagkakaayos ng mga idea. Ipinahayag ng sanaysay na ang Makata ay may obligasyong magsalita para sa bayan. Ang panitikan ay ginagamit bilang sandata laban sa kawalan ng katarungan at katahimikan at hindi lamang para sa pansariling layunin. Gumamit ang may akda ng malalim, formal at masining na wikang Pilipino. Maraming talinghaga at simbolo, lalo na ang krus bilang sagisag ng pasanin at sakripisyo. Ang estilo ay mapanuri at seryoso na angkop sa bigat ng paksa. Ipinapakita sa sanaysay ang tunay na kalagayan ng lipunan kung saan may kahirapan, kawalan ng katarungan at pananahimik ng marami. Sa ganitong kalagayan, inilarawan ang Makata bilang tinig ng mga naaapi at walang boses. Nangingibabaw ang damdamin ng bigat, pagninilay at pananagutan. Ramdam ng mamabasa ang hirap na dinaranas ng Makata. Ngunit kasabay nito ang paninindigan at paniniwala sa halaga ng kanyang ginawa. Ang himig ng sanaysay ay seryoso at mapagmuni-muni. May bahid ito ng pananawagan at babala na hinikayat ang mga manunulat na maging mulat at tapat sa kanilang tungkulin sa lipunan.